paghahanda sa ikakasang 3-day transport strike ng Grupo Manibela at ang carpooling guidelines para makatipid sa gasolina. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Nicolas Torre III, General Manager ng MMDA. Magandang tanghali po, Sir. Sir Jos, Yusek Marge, magandang mga kababayan. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. At good afternoon sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. GM, welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Una po sa lahat, ano po yung kabuuan paghahanda natin ng MMDA para sa inaasahang epekto ng 3 araw na transport strike na Manibela mula April 15, bukas, hanggang 17? Sir Jos, as usual, 3 ang ating bagay, ang ating pinaghahandaan. Una, deployment. Lahat ng traffic personnel natin ay naka-full deployment, extended ang hours at nakaposition sa mga choke points at sa mga areas na sa assessment natin ay mayroong convergence. Pangalawa, coordination. Tuloy-tuloy ang coordination namin sa DOTR, LGU, PNP at iba pang ahensya para sa libreng sakay, augmentation at of course sa intelligence monitoring. Kanina may meeting tayo sa ating opisina alas 10 together with the LTFRB at saka iba pang mga stakeholders. And pangatlo, of course, meron tayong monitoring and response preparation. Ang Metro Base 136 natin ay naka-heightened alert for real-time monitoring at mas mabilis na dispatch kung may problema sa kalsada. So in short, simple ang lang objective natin. Kahit na may strike, dapat may sasakyan, may action, may tutugon pag may problema. Okay. Sir, sa inyo pong assessment, gaano po ba kalaki ang magiging epekto nito sa daloy po ng trapiko at sa araw-araw po na biyahe ng mga commuters po sa Metro Manila? Ayos, Marge. Obviously, may magkakaroon ng epekto, lalo na sa mga peak hours at major corridors. Pero just like in what we saw in previous experiences, hindi naman ito paralysis. So based sa assessment namin, gaya ng dati, magkakaroon ng konting localized congestion, pero hindi buong Metro Manila. At manageable ito kung nakahanda ang nakapreposition ng ating mga assets na mag-fill up sa mga pangangailangan at kung susunod sa advisories din ng ating mga tao at may cooperation ng publiko. Ang kalaban talaga natin dito ay hindi ang kakulakan ng sasakyan. Ang kalaban natin dito ay kung may magpanik at may disorganized movements. Kaya naghahanda tayo ng mga contingency natin. Okay. GM, maliban po dito sa nabanggit mo na strategic deployment, coordination at monitoring, meron din po ba tayong mga contingency measures na nakahanda? Gaya ng traffic rerouting o magdadagdag ba tayong tauhan para kung sakasakaling lumala yung abala na idudulot itong 3-day transport strike? Sir Jos, kung merong mga areas na kung may halimbawa may mga kalsada na mabablock, magkakaroon tayo ng mga traffic routing sa mga areas na yan para matugunan. Maging proactive tayo through the increased visibility ng mga enforcers together with the PNP personnel. And then of course, sa coordination with the local government units and other agencies na pwede mag-provide ng libreng sakay gaya ng mga buses at kanilang mga other transport vehicles. And of course, nakahanda rin ang ating road emergency group at saka yung ating road clearing operations para siguraduhin na walang obstruction sa ating mga kalsada. At malinaw ang utos natin sa ating mga tauhan. Huwag mag-antay ng problema. Unahan na natin at solusyonan na kaagad bago ito lumala. Okay. Yusek, ano po ang inyong panawagan sa mga motorista at commuters upang maiwasan po yung matinding traffic congestion sa kasagsagan po ng transport strike? Yes, Marge, Yusek Marge. 3 lang ang pinaka-importante talagang tanda ng ating mga kababayan. Una, iplano ang kanilang mga trip. Plan your trip, umalis na mas maaga kung kaya. Pangalawa, follow advisories. Huwag mag-improvise sa kalsada, huwag mag-imbento. Planuhin. Kaya nga, una-una nating ina-advise, plan your trip. And pangatlo, stay disciplined. Isang maling liko, maling stop, yan papalala ng traffic at nagpapahaba at nagpapadagdag ng gastos. And most importantly, laging tandaan kung may aberya, ipagbigay alam agad sa amin
at huwag sarilinin ang problema sapagkat may katuwang ka rito sa MMDA. Okay. Well, GM, at dahil nga po, lahat tayo ay nagigpitan ng sinturon ngayon at taas nga ang presyo ng langis, marami po ang nagbabalak na mag-carpooling. Ano po ba ang kasalukuyang patakaran ng MMDA pagdating po dito sa carpooling? Pinapayagan ang carpooling, Sir Jos, bilang practical na solusyon, lalo na sa ganitong mga sitwasyon na merong pagtaas ng, talagang ramdam ang pagtaas ng gasolina. Pero malinaw, Malinaw at gusto nating linawin uli. This is for private arrangement only. Hindi ito dapat i-take advantage at gawing colorum operation. Hindi negosyo ang carpooling. Car sharing ito, hindi singilan ng pamasahe. Ang layunin lang talaga natin dito, mas maraming tao sa mas kakaunting sasakyan. Yun lang po. Okay. Sir, paano po niyo masisiguro na ligtas at hindi naaabuso ang carpooling setup? Lalo na't may posibilidad na magamit ito sa illegal na operasyon o overcharging or baka masabi pang kolorum to, no, sir? Siyempre, may kondisyon kaagad yan, Yusek Marge. Una-una, yung ating mga drivers niyan ay talagang palagi nating inire-remind, sumunod sa traffic rules at coding schemes, walang overloading, walang fixed route na parang public transport. Kasi pag lumampas yan, hindi na carpooling yan, illegal operation na yan. Ngayon, for the safety, dalawang linya ang ating tinitingnan dyan. Una, enforcement. MMDA at PNP naka-alert laban sa mga kolorum at overcharging. Ikalawa, public vigilance. Kung may kahinahinala, we are asking the public, we are encouraging the public, i-report ka agad sa amin. At dito papasok ang pinaka-importante. Yung Metro Base 16, inuulit-ulit namin yan. Tawag lang kasi sigurado may sasagot at may kikilos. Hindi naman natin hayaan na maabuso ang sistema. Okay. Sir, since nabanggit mo nga po na ito ay private arrangement, kung sakasakali man na isang private vehicle nag-overloading o kaya naman nag-illegal operation, naniningil ng pasahe, ano-ano ba yung mga kaakibat na parusa dito? Automatic yan, sir. Matsa-charge yan sa anti-colorum operations natin na mula noon naman hanggang ngayon ay hindi nagbabago ang ating operations dyan. May multa at may impound yan na 3 buwan ang penalty dyan sa illegal operation. Okay. Yusek, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, ang gusto lang namin ipaalam sa MMDA, may strike man o wala, ang commitment namin ay pareho. Palaging nakaredy kami rito. Pag tumawag kayo sa Metro Base 136, may sasagot, may darating at may ginagawa. Kaya palaging tandaan, kung may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat, Yusek Marge at Sir Josh. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Nicolas Torre III, General Manager ng MMDA. Thank you, Yusek.